pagkakasal sa kanilang pamangkin, sa pamangkin ni Ate Ana doon po sa Union Theological Seminary. Umalis po sila kahapon at siguro mamayang gabi sila po ay makakauwi na. Gayun din, atin pong patuloy na tunghayan yung ating, ayan. Okay, ayan po. Maganda, di ba, na atin po laging titingnan yan. Sa ating countdown, tayo po ay meron na lamang 76 na araw bago po ang ating celebration. Kaya patuloy po natin yung ating isasama sa ating panalangin, kasama po ang ating mga gawain. At ilan po sa highlights na gusto nating banggitin. Siyempre, yung ating Jericho March, yung ating Grand Centennial Parade, kung saan tayo po ay mag-create ng traffic upang ipahayag na ang bayan ng Taytay ay para sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang naman po tayo bilang iglesia ang sasama sa parada, napakarami po ng ating magiging kabahagi sa parada. Kaya ini-estimate po na mga around 4 hours ang tatakbuhin ng ating gagawing parada, kung saan tayo po ay mag-i-end doon sa San Isidro, doon sa may gymnasium upang gawin ang ating celebration din doon at pagdiriwang. Ang iba pong detalye tungkol sa ating celebrasyong yan ay ating ipapahayag sa mga susunod na panahon. Pero marami po mga revelation na ibinibigay si Lord para lalong higit na maging mayaman ang ating pagdiriwang. Kahapon po ay medyo okay na yung programa, kung paano ito tatakbo. Salamat sa ating Panginoon. At gayon din, siyempre po, yung ating pagsama doon, yung pong wala pang mga t-shirt na puti, na naka-imprint po yung ating Centennial logo, magpatatak na po kayo para kayo po ay meron na agad t-shirt, nakahanda na. Yan po, magsisimula tayo ng assembly time yan ng 7 a.m. At lalakad po tayo ng 8 a.m. So, napakaganda po na ating selebrasyon na yan. At syempre, yung highlights po ng ating selebrasyon, ng ating pagpaparangal sa kabutihan ng ating Diyos, yan po ay sa June 15. Kung saan eksaktong-eksakto po yan, yung June 15, 1914, na ginawa ang unang-unang pagsamba. Ayun, so isang daan-taan na po. Kaya patuloy natin yung ipanalangin. At dahil po dyan, bahagi po ng gagawin bukas na prayer vigil, doon po gagawin sa santuary natin sa dulo. Kayo po ay inanyayahan lahat alas 7 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. So sa dulo po natin yun gagawin. Yung po ay dahil itong ating sanctuary dito, pinipinturahan yan. Wala lang po ngayong medyo amoy kasi pagkadating po ng Friday, doon na po nagpipintura sa labas. Ayan, kaya hindi na natin gaan na amoy dito. So yun po, gagawin natin ang ating prayer vigil bukas 7 to 12 midnight. At hanggat maaari po, yung dinner na pagkain natin, yan po ay, wag na muna tayong kumain. Fasting po muna tayo para maituon natin yung ating diwa sa ating pananalangin at pagbabahaginan sa kabutihan ng ating Diyos. So mga kapatid, huwag po nating iwawala yan. Lagi po nating from time to time tingnan natin kung yung ating mga gawain po ay naisa sa katuparan na. At kaugnay din po niyan, yung pong ating suportang financial, ay huwag din nating kaliligtaan. Ang ating pong inaasang budget na kinakailangan dyan upang maisakatuparan hanggang 2015 ay 3 million. Kaya alam po natin na yan po ay patuloy na ipagkakalob ng ating Panginoon. Gayon din, para po dun sa ating mga regular na gawain naman, yung pong ating Elders Gate Prayer, Praise and Thanksgiving Fellowship, ito po ay gagawin sa Inarawan Mission sa April 2. Ayan, Abril na. Ano po, ang bilis ng panahon. So lahat po ng nais sumama, ay alis po tayo dito ng alas 5:30 ng umaga. At ang ating prayer meeting, nandiyan po yung ating mga in-church,
At patuloy po nating dalahon din ang ating panalanginan. Ang ating pong panalanginan naman ay ginagawa hindi po dito sa loob ng sanctuary. Ginagawa po natin ito sa Faith Building sa second floor. Kaya every Wednesday po, doon po tayo aakyat. Alas 7:30 ng gabi. Para po sa gawain ng ating kababaihan, sino po ang sasama sa outing ng kababaihan? Wala sasama dito sa outing. Ang ating pong outing ng kababaihan ay this coming Saturday na. Yan po ay gagawin natin sa Pansol, Laguna. Ang ibang detalye po nito, makipag-ugnayan kayo kay Ate Dory Alcantara, sa ating presidente ng kababaihan. Nandiyan din yung iba nating mga officers. Para po dito, so mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay makapagpatala kasi para po doon sa ating mga sasakyan. Para naman po maging maayos at maging komportable din. Siyempre, medyo malayo po ang biyahe natin. Ang ating pong contribution para sa transportation and entrance fee, 300 pesos. At kanya-kanya pong dala ng pagkain. So, tayo po ay magsasalo-salo doon sa ating mga dadalhing pagkain. At gayon din, para naman po sa ating Christian education activities, ngayon po, sa araw po ng bukas hanggang April 1 ay gagawin naman ang BCS District Training dito po sa ating Faith Building. At ang ating local BCS training para po dito sa ating iglesia ay gagawin sa second Saturday. April 12 po yan. Nangangailangan po ng 4 na pong teacher na magiging kabahagi para po sa pagtuturo sa ating mga bata na edad 4 hanggang 12 taong gulang. Patuloy po na yung mga sabi natin, ay gusto kong maging teacher, kahit hindi po tayo kabataan. Kung kayo man po ay medyo may edad na at nais yung maging kabahagi nito, kayo po ay welcome na maging tagapagturo. Gayon din yung ating pong confirmation camp na gagawin sa Praise Valley, Buso-Buso. Nandiyan po yung ilan sa mga pangalan na ating pong na-identify upang maging kabahagi ng ating gawain. Pero kung kayo po ay edad 12 hanggang 15, hindi mo natala ang inyong pangalan dyan at kayo po ay magiging kabahagi nito, kayo po ay magpatala sa ating mga CA Deaconesses. Ang ating pong alis dito ng April 7 ay alas 6 ng umaga patungo po doon sa Buso-Buso. Meron pong counterpart na 150 pesos para po sa magiging mga kasama. Kasi ang estimated po na gagastusin natin dyan is halos around 1,500. So napaka-minimal po na bahagi yung 150 pesos. At sa mission ay 100 pesos naman po ang magiging counterpart. At gayon din, sa April 9 po, doon sa ating mga kabataan, mga officers ng kabataan, para po sa paghahanda natin sa ating youth camp na 5 araw. Ang ating pong mga officers ng kabataan ay meron naman pong gagawin at the same time na downloading ng UMC Doc. Yan po ay April 9. Kaya medyo kami po ay maghahati ng mga manggagawa para yung iba nandito at yung iba naman po ay nadoon sa confirmation camp. Gayon din, ang promotion po for BCS ay April 19. Ang BCS proper natin, April 21 to May 3. At sa April 13 po, para po sa ating Recognition Sunday, mga kapatid, kung kayo po ay awardee o kaya nag-graduate po kayo o may anak kayo, may apo, pakikuha po, mag-secure po kayo ng form na doon. Yan po, recognition form po, para maipatala po ninyo ang pangalan, ano bang award, para po ating maihanda sa April 13 sa recognition. So, mag-secure po kayo ng form na ganito. At gayon din, mga kapatid, patuloy din nating ipanalangin, yun naman pong May 5 to 7 na Children's Camp, edad 7 hanggang 12. Yan po ay gagawin doon sa
Kisaw. Napakaganda po nung lugar na pagdadausan ng children's camp. So ngayon pa lamang, ihanda na natin yung ating mga anak. Ang kanilang mga kalooban para sila maging bahagi nito. At ang BCS Teachers RNR naman po ay sa May 10. Sa ating Evangelism Explosion, nagpapatuloy po ang ating Batch 8. Nasa kanyang ikapitong linggo na. At nandiyan po ang ating mga devotional speakers. Patuloy po nating isama sa panalangin ng tagumpay nila. Sa April 5 po, 2 magkasunod na meeting ang gagawin habang ang mga kababaihan ay nadoon po sa outing. Una, ang ating pong Centennial Anniversary Committee ay may pagpupulong sa dulo 8:30 a.m. So sa Saturday po yan. At pagkatapos po niya, 1:30 p.m., susundan po yan ng council meeting. Doon naman po sa ating bagong conference room. Doon po yan gagawin. At gayon din, patuloy po natin mga kapatid, sino po sa inyo dito ang alumni ng TES? Yan, Taytay Elementary School. May homecoming po na gagawin, 2 magkasunod po na Saturday yan. Ito po ay pinapanawagan ng presidente ng association, si Bukal Teddy Del Rosario. April 5 and 12 po ang gagawin na gawain. So mga kapatid, yan po halos ay maghapon na gawain, 5 and 12 po, April 5 and 12. Kaya makipag-ugnayan po kayo dun sa inyong mga officers ng inyong mga badge kung ano po ang inyong mga participation doon. So nakita namin po, medyo mahaba yung mga programa. Ano po. Na mga kapatid, patuloy po natin yung isama sa ating mga panalangin upang maging matagumpay po ang lahat ng ating mga gawain. Sa ganitong diwa, atin pong dalhin sa diwa ng panalangin ng ating mga malasakit. Pangunahan po tayo ni Pastor Orly sa pananalangin. Tayo manalangin. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga idinulot na mga panawagan at kami, Panginoon, ay may dahilan upang lalong dumulog sa panalangin. Tinataas po namin ang mga gawain na ito. Samahan po ninyo ang lahat ng inyong mga anak na gagamitin dito at tulungan po ninyo ang bawat isa sa mga resources na kailangan dito, gayon din sa iglesia para sa mga ministries na naipananawagan. Panginoon, patuloy po ninyong pangunahan din ang aming patuloy na paghahanda para sa mga events ng Centennial Anniversary Celebration. Nadalangin ko po na ikaw ang magdudulot ng katagumpayan, hindi lamang sa halaga na kakailanganin at pinanghahawakan na po namin, O Diyos, ang katugunan doon because you are more than able, Panginoon. At kami, Panginoon, ay maging kabahagi ng mga events na ito na aming itatanghal, pagbubunyi ang iyong dakilang pangalan. Tuloy po ninyong pagpalain ng iglesia, ang kanyang members ng Church Council sa kanilang patuloy na pagpapagamit sa iyo, sa patuloy po nilang pagdilingkod ng kanilang mga talino, panahon at lahat ng maidudulot para sa iyong kaharian sa dako ng TUMC ay lalo pa po nilang mapagputi. Panginoon, dalangin ko rin po ang iyong patuloy na pangunguna sa aming mga laiko, ang aming pong mga kababaihan, kalalakihan, mga kabataang may sapat na gulang, at ang aming pong mga kabataan. Ingapin din po ninyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nabanggit na mayroong karamdaman. Hiling po namin ang iyong patuloy na pagpapagaling na idulot sa kanila at lalong higit, Panginoon, doon sa nangangailangan ng miracle na kayo ang makapagpo-provide, Panginoon. Sa iyong kalooban, O Diyos, nataas po namin ang kapatid na Betty Jacinto, ang kapatid na Neris Tamayo. Panginoon, sa iyong kalooban, mayroon po kayong magagawa para sa kanila. Ikaw na po, Panginoon, ang siyang tunay na gumawa ng pagkilos na ito.
Dinadalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, ang iyong mga anak na nagdaraan sa iba't ibang uri ng suliranin at pagsubok ng buhay. Bigyan po ninyo sila ng katatagan at kalakasan at patuloy po nilang masumpungan ang iyong kapayapaan at kapalagayan. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang bawat sambahayan, aming mga magulang, ang lahat ng kaanib ng tahanan. Tuloy po ninyong pagbuklurin ang mga pamilyang Kristiyano at naman po ang kanilang mga pinagdadaanan sa pagkakataon na ito. Ikaw po ang magtatawid sa kanilang mga suliranin. Ngayon din, Panginoon, ang aming spiritual na pamilya dito sa iglesyang ito. Lalo kaming magkapit-bisig at patuloy na magtulungan dahil naroroon, O Diyos, ang aming paniniwala na higit pa sa tagumpay ng sentenaryo ay marami pa po kayong gagawin dito sa iglesyang ito. Ngayon din, Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang aming bansa, ang pangunguna sa aming Pangulo, sa kanyang kabinete, sa aming mga ahensya at institusyon, maging ang aming mga GOCCs. Magpatuloy, Panginoon, ang paglilingkod ng aming mga kawani ng pamahalaan na naroroon ng sinseridad, ang commitment at ang dedikasyon. Ngunaan po ninyo, Pangulong Pinoy, bigyan po ninyo siya ng patuloy na karunungan at kalakasan ng lupang katawan. Salamat din po sa aming mga local government officials. Patuloy po ninyo silang gamitin para sa ikabubuti ng mga mamamayan ng Taytay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sweet hour of prayer at angels speak its word, desires for thy return. With such I hasten to the place where God my Savior shows His face, and gladly take my station there and wait for Thee, sweet hour of prayer. Amen.
Tayo manalangin. Narito po ang aming Diyos, ang kaloob ng iyong mga anak para sa paggawain ng iyong iglesia. Patuloy po namin ito tinatalaga at pinagpapasalamat sa inyo. At patuloy na makatugon sa pangailangan ng iyong iglesia. Amin dalangin patuloy na pagpapalain mo rin po ang buhay, tinatangkilik kabuhayan ng iyong mga anak, upang sa bawat panawagan ng pagkaloob, makatugon po ang bawat isa ng may kagalakan. Itinatalaga po namin sa iyon lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Tayo po ay nasa panahon sa pagbasa mula sa Lumang Tipan, sa unang aklat ni Samuel, kabanatang 16, mga talatang 1 hanggang 13. Kung meron po tayong mga Biblia, tayo po ay magbukas. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayoy magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul, sapagkat nalaman niya ng dahilan ng pagpunta ko roon." Sinabi ni Yahweh, "Magdala ka ng isang dalagang baka at sabihin mo maghahandog ka kay Yahweh. Anyayahan mo si Jesse sa paghahandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatandang pinuno sa lungsod at nanginginig na nagtanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," sagot niya, "naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin ni Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan din sila sa paghahandog. Nang nakarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, "Ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko." Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse at Abinadab at pinaraan din ito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Kaya't tinanong ni Samuel si Jesse, "Mayroon ka pa bang anak na wala rito?" "Mayroon pang isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa." Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo siya, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sungay ng sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang espiritu ni Yahweh. Pagkatapos ni Samuel ay bumalik naman sa Rama. Para po sa pagbasa sa Bagong Tipan, makipagbukas naman po kayo sa mga sulat, sa mga taga-Epeso, sa Kabanata 5, mga talatang 8 hanggang 14.
Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ang nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay bunyag ninyo ang mga iyon. Kaya hayang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantag sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Magsitayo ang bawat isa para sa pagbasa ng Ebanghelyo. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 9, mga talatang 1 hanggang 41, gawin natin ang sagutang pagbasa. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at pinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangang gawin natin ang mga pinagagawa na nagsugo sa kanina habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Ganoon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba yan ang pulubing bulag? Sumagot ang ilan, yan nga. Sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita ang dating bulag, ako nga po iyon. Paano kang nakakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseyo ang dating bulag. Dahil araw ng pamamahinga, nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseyo kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang Pariseyo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya't tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata. Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag, kaya't ipinatawag niya ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. May sapat na gulang siya at makapagsasalita na para sa kanyang sarili. Ganoon ang sabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkaisahan ng mga Hudyo na tinawalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo.
Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y nasa tamang gulang na, siya ang tanungin ninyo. Muli niyang pinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niyang pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya'y kanilang minura, ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon ni hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki, iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi niya alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Noon pa man ay walang nakapagpapagaling ng mata ng tao, ipinanganak ng bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumugot sila, ipinanganak kang makasalanan, at ngayon nais mo pa ba kaming turuan? At siya'y kanilang itinawalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus na parito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at siya'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Tayong lahat, sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ang salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Amen. God is good and all the time. Ating palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Nung pong marinig ko yung countdown, ilan po? 76 days bago dumating yung June 15, 2014. Ano po? Bigla akong naaalaalang, parang meron din akong countdown. So ito po yung aking isa sa aking tatlong huling message pag Sunday. Dahil po ang kasunod po nito ay April at ang kasunod ay last Sunday ng May. At yamang napakahaba po ng ating binasang talata. Mapansin nyo mula 1 hanggang 41 ng kabanatang Siyam ng Juan ay medyo mahaba po yung aking mensahe ngayong gabing ito. At please, wala nang kokontra. This time, bawal kumontra. Amen? Amen. Biro lamang po yun. At ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman dito sa ating pamagat. Tunghayan po natin. Ayan, gabay ng bulag. Yung pong inyong nakikitang clip art o symbol ay tinaguri ang international sign or symbol ng blindness. Yung pong tungkod. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng bulag ay gumagamit ng tungkod o yung kanilang gabay at dahil dito sila ay nakapagpapatuloy sa parabagang simple at normal na pamumuhay. So yan po ang ating pag-uusapan sa hapong ito. At dahil po napakahaba ay nais kong mag-focus lamang tayo doon sa huling 3 talata. Mula po sa 39
40 at 41. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi ni Jesus, isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, ibig mo bang sabihin, bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakakita kayo, kaya't nanatili ang inyong mga kasalanan. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakila naming Diyos, magsalita ka sa amin sa hapong ito, at dalangin po namin na aming masumpungan ang tunay na kahalagahan ng iyong salita para sa amin. Itago mo, Panginoon, sa likod ng iyong kapangyarihan, ang iyong abang lingkod, at ikaw ang magbukas ng bawat puso at kaisipan upang malaya naming matanggap ang kapangyarihan ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Once again, good afternoon. Batiin niyo po yung katabi, left and right. Sabihin niyo, good afternoon. Ayan. Ha? Sadyang magaganda at mga poging-pogi ang mga kapatiran ng Taytay United Methodist Church. Amen? Sinabi niyo eh. Mga kapatid, sa aklat ng Juan, katulad ng ibang mga ebanghelyo, kay Mateo, kay Marcos, at kay Lucas, kung ating pong mapapansin, marami dito ay ang pagpapakita noong inkwentro ng ating Panginoon at ilang mga karakter ng Biblia. At ilan dito sila Nicodemo, si Sakeo, yung babaeng dinudugo, at ito ngayon ay ang lalaking ipinanganak na bulag. Sa ganitong mga inkwentro o mga tagpo, ito ay hindi basta nangyari na walang nais ipahayag ang Diyos. Itong gantong mga enkwentro ay nangyari upang makita natin, upang mahayag ang kanyang kapangyarihan. Kung kaya't sa unang bahagi, ating mapapansin, mga kapatid, nang tanungin ng mga alagad ang ating Panginoon, Rabbi o Guro, sino po ba ang nagkasala? Ang kanya po bang mga magulang o ang lalaking iyan kaya siya'y pinanganak na bulag? Alam niyo po, ang mga Hudyo ay naniniwala na ang lahat ng tao ay sadyang makasalanan. At ang karamdaman, partikular ng pisikal na katawan, ay bunga ng kasalanan. Ito man ay kasalanan ng mga magulang o kasalanan ng isang tao. At dito nais malaman ng mga alagad kung sino ang nagkasala, siya ba o ang kanyang mga magulang, kung kaya't siya'y pinanganak na bulag. Alam niyo, mga kapatid, sa halip na i-entertain ang ating Panginoong Hesus yung tanong, sa halip na siya ay magpaliwanag, ito ang kanyang sinabi. Hindi dahil nagkasala ang kanyang mga magulang, ni ang lalaking ito, kaya't siya'y pinanganak na bulag, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. So meron siyang gustong mangyari, meron siyang gustong iparating. At ngayon doon po sa talatang 41, ang sabi, nang marinig ng ilang Pariseyo na sinabi, isang kahatulan ang aking pagparito sa sanlibutan upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakakita.
Sabi nila, anong ibig mong sabihin? Kami ba'y bulag din? Kung kayo'y bulag, wala kayong kasalanan. Pero sinasabi niyong kayo'y nakakikita, kaya't nananatili sa inyo ang inyong mga kasalanan. Napakalalim, napaka-loaded na statement ng ating Panginoon. Ano ang gusto niyang palabasin? Dito po ay meron siyang pinapakitang kabulagang espiritual. At tingnan po natin ang ilang mga bagay na nagiging dahilan ng ating kabulagang espiritual. Una, tingnan niyo po dyan, ang sabi dyan, tayo ay nabubulag dahil sa ating mga kaugalian. Tradition, practices, mga kasanayan. Hindi po masama ang kaugalian, mga kapatid, mga minamahal. Ang kaugalian ay isang pagkakilanlan sa isang tao at sa lugar na kanyang kinabibilangan. Ito'y bahagi ng kultura, kung kaya't walang masama dito. Subalit ang labis na pagyakap dito ay nagdudulot na ng kabulagan na wala na tayong nakikitang ibang bagay kung hindi nakakahon, nakatanikala sa ating nakagisnang kultura at kaugalian. Ang sabi ng ilang mga Pariseo, nang malaman nila na nagpagaling, nagpamulat ng bulag ang ating Panginoong Jesucristo at ito ay sa panahon ng araw ng pamamahinga o Sabbath day. Now, ano po ba itong araw ng pamamahingang ito o Sabbath day na madalas nating marinig sa mensahe sa Sunday School, Bible study, devotion, care group, binabanggit ang araw ng pamamahinga o Sabbath day. Ito po ay unang nakita sa kasaysayan ng paglikha ng sanlibutan. Ang sabi doon, 6 na araw nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa daigdig kasama ang tao at siya ay namahinga pagdating ng ika-7 araw. Kung kaya't ang mga Hudyo sa huling araw ng isang linggo, kanilang pinangingilin o pinagdiriwang, inaalaala ang araw ng pamamahinga. Na lumaon ito ay naging kasanayan, naging bahagi na ng kanilang kultura at kaugalian na may kinalaman sa kanilang relihiyon. Dito ginaganap ang pag-aayuno, dito ginaganap ang lahat ng ritual na may kinalaman sa kasanayan at paniniwala ng mga Hudyo. At sa kanila, sa araw na ito, walang gumagawa, bawal ang paggawa. At sa aking pagkakaalam, mula Biyernes ng hapon, alas 5, hanggang Sabado ng hapon, walang paggawang nagaganap. Kahit ang kanilang mga alipin hindi kumikilos, at kahit ang kanilang mga hayop ay hindi gumagalaw, hindi sinisuga sa bukid. So mga kapatid, mga minamahal, nakita natin kung paano po niyayakap ng mga Hudyo ang ganitong kaugalian na bahagi ng kanilang pangrelihiyong kultura. Kung kahit nang makita nila, nang malaman nila na si Jesus ay nagpamulat ng bulag sa panahon na ito, sila ay nagagalit. At ang sabi nila, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga. Pero may isang katotohanan, mga kapatid, mga minamahal. Nang sila ay harapin ng ating Panginoong Jesucristo, kinonfront sila. Ang sabi sa mga Pariseyong ito, hindi ba kayo nagbabrowse ng internet? Hindi ba kayo nag-update ng inyong FB? Hindi niyo ba nakita doon na nung unang panahon, si Haring David, nang siya ay magutom kasama ang kanyang mga kawal, sila ay pumasok sa templo at sila ay kumain. Ito ay araw ng pamamahinga. At hindi pa yan.
Nung unang panahon, ang mga saserdote lumalabag sa diwa ng araw ng pamamahinga. Pero ang sabi ng Biblia, hindi ito naging pagkakasala para sa kanila. So medyo napaatras yung mga Pariseo. Okay to Updated si Jesus Christ pagdating sa araw ng pamamahinga. At dito binigyan diin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi nyo ba alam, ang sabi niya sa mga Pariseo, na tinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao at hindi ang tao para sa araw ng pamamahinga. So dito po'y pinapakita na lahat ng mabuting bagay na dapat o maaring maranasan at gawin ng isang tao, ito ay maaring gawin sa panahon ng araw ng pamamahinga. At tayo bilang mga Kristiyano, may tinatawag na Christian Sabbath. Unang araw ng isang linggo, ating pinagdiriwang ang araw ng Panginoon. Ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay, ng kanyang selyuhan ang ating kaligtasan, at bigyan tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya po tinawag siyang Sunday, meaning the day of sun, araw. Araw ng liwanag. At dahil ating sinasabi na ang ating Panginoon ang liwanag ng sangkatauhan, araw ng Panginoon, the day of the Lord, Sunday. Amen? So this night is the day of the Lord. Amen? Ating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Ito ang tunay na araw ng Sabat. Hindi yung pinangingili nung unang panahon ng mga Hudyo, na akala nila yun yung diwa noon. So mga kapatid, kaugalian. May pagkakataon, may panahon, hindi lamang natin namamalayan, tayo ay nayayakap na ng ating kaugalian. Tayo ay naaalipin ito at nabubulagan na ang ating espiritual na mata. Hindi na natin nakikita kung ano ang nais ng Diyos na mabuti para sa atin dahil tayo ay nakakahon sa kung anong kaugalian, kung anong kasanayan meron tayo. Pangalawang bagay, mga kapatid, tayo ay nabubulag dahil sa ating pananaw. Point of view. Nang malaman ng mga Pariseo na ang lalaking ipinanganak na bulag ay nakakita, at nang siya ay dali ng kanyang mga kapitbahay sa kanila at nagpatotoo kung ano ang sinabi sa kanila ng lalaking pinanganak na bulag, hindi pa rin po nakontento ang mga Pariseo. At muli siya ay tinanong, ano mga pa talaga ang nangyari? So ganito po ang nangyari. Siya o ang tatawag na Jesus ay gumawa ng putik, nilagay po sa aking mata, at ang sabi, magpunta ako sa Siloe at doon maghilamos ako, at pagkatapos ako po ay nakakita na. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya ay dating bulag. Ayaw maniwala. Kung kinakailangan pantawagin ang kanyang mga magulang at tanungin kung ito nga ang inyong anak at kung totoo nga na siya ay pinanganak na bulag. Mga kapatid, mga minamahal, tila baga nais pang lasunin ng mga Pariseo ang kaisipan ng lalaking ipinanganak na bulag. Nang sabihin nila, alam namin na ang taong yan ay makasalanan. Hello? Alam namin ang kanyang angkan. Alam namin ang kanyang kasaysayan. Pero ang sabi nga ng lalaking pinanganak na bulag, wala na akong pakialam. Hindi ko na sasabihin kung siya man ay makasalanan o hindi. Basta ang alam ko, ako ay dating bulag na ngayon
ay nakakita. Antindi, ano? Matindi po ang deklarasyon, ang patotoo ng lalaking ito. Ako ay dating bulag at ngayon ay nakakakita na. Mga kapatid, ang ating pananaw, ang ating sariling kaalaman, pagtantiya sa isang tiyak na bagay, may pagkakataon na ito ay bumubulag ng ating spiritual na mata na ayaw natin tanggapin ang ibang bagay, mga bagay na bago, at tayo ay nasisiyahan na sa kung anong meron tayo. Kung paanong nababago ang ating edad. Amen? Tumatanda tayo. Kung paanong nababago ang ating size ng ating katawan. Pag sumobra ang kain, tumataba. Pag kulang ang kain, pumapayat. Pinapanalangin ko hanggang ngayon na sana sumabay yung pagbabago ng aking kulay. Ang lahat ng bagay ay nababago. Walang bagay na tiyak sa mundong ibabaw. Ganon din po mga kapatid, ang ating pananaw. Ito ay hinuhubog ng ating pagkaunawa sa Diyos. Ito ay hinuhubog, pinauunlad ng ating pananampalataya. Kaya nga sa ating church, merong nurture ministry. Ine-enhance kung anong kaalaman na meron tayo, kung anong pananampalataya meron tayo, ito'y pinapalago, pinapalakas upang ito ay magkaroon ng bunga at maging kapakinabangan hindi lamang sa atin, kundi sa bawat isa, sa buong sangkatauhan. So mga kapatid, ito ang pangalawang bagay na nagiging dahilan ng ating kabulagang espiritual, ang ating pananaw. Pangatlong bagay, nabubulag tayo dahil sa ating pakikisama sa iba o takot sa iba. Takot tayong mawalan ng kasama. Takot tayong i-reject ng ating mga kaibigan. Kaya minsan wala tayong pakialam kung ano ang totoo, kung ano ang dapat. Basta't okay na tayo ay safe. Bahala na sila, bahala na kayo. Nang tanungin ang mga magulang ng lalaking pinanganak na bulag, ang sabi niya ay ganito, may sapat na gulang na po ang aming anak. Siya na po ang inyong tanungin. Ito ay sinabi ng kanyang mga magulang sa takot sa mga Hudyo. Dahil pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag ang sinumang magpapahayag na si Jesus ang Mesiyas. Sa takot na siya itiwalag. Playing safe. Sabi niya, nasa wastong gulang na po ang aming anak. Siya na lamang ang inyong tanungin. May pagkakataon na ganito tayo mga kapatid. May pagkakataon na maliwanag sa atin ang bawat sitwasyon, ang bawat kaganapan sa ating kapaligiran. At naniniwala po ako na lahat tayo ay nag-iisip, lahat tayo ay nag-a-analyze kapag may isang issue na dumarating sa atin, nababasa natin sa diaryo, nakikita sa telebisyon, sa internet, nag-iisip tayo, ano ang tama? Sino ang biktima dito? Kamakailan lamang itong issue ni Denise at ni Bong. Amen? Diba? Sabi ng iba, si Bong ang argabyado. Sabi ng iba, si Denise ang argabyado. Diba? Nagtatalo-talo ang maraming mga kaisipan at pagkaunawa. Pero dahil minsan meron tayong iniingatan, meron tayong pinapahalagahan grupo ng mga tao na ating mga kasama, ayaw natin na tayo i-reject. Ayaw natin na tayo ma-identify na laban sa kanila. Kaya ang mangyayari, okay na lang ako.
tahimik na lang muna ako. At kung minsan, kapag ayaw naman nating makasama ang isang tao, gagawa tayo ng paraan para siya ay mawala sa ating paningin. Dahil natatakot tayong maagaw ang atensyon ng ating mga kasama. At tumating sa panahon na tayo ay nag-iisa na lamang. Now, ito ang isang katotohanan na hindi po nating maitatanggi. Mula sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating iglesia, sa ating lipunang kinabibilangan, hanggang ngayon ito ay sakit na hindi magamot-gamot at hindi gumagaling. Yung nakakalimutan natin, napapabayaan natin, hindi natin nagagampanan ang ating obligasyon sa ating kapwa. Itinatawag nating moral and social obligation dahil ang iniisip natin ay ang ating sarili lamang. Binubulag tayo ng ating pakikisama sa iba o pagkatakot sa ating kapwa. Panghuling bagay, mga kapatid, mga minamahal, nabubulag tayo sa paraan ng ating paghatol. Nakalagay diyan sa ating pong mga talatang binanggit na hindi di umano alam o kilala ng mga Pariseyo kung sino si Jesus. Sino ba yung taong yan na nagpapagaling? Pero alam natin na sa Biblia na maraming pagkakataon na ang mga Pariseyo, ang mga eskriba, ang mga saserdote, ang mga taong may kapangyarihan noong unang panahong iyon ay nakakaengkwentro ang ating Panginoong Jesucristo at sila ay nakikipag-debate. Dahil nga alam nila na si Jesus ay galing sa lahi ni David. At dahil sa kanilang paniniwala na ang lahat ng tao ay may kasalanan, para sa kanila, maging si Jesus ay makasalanan. Kung kahit ang sabi nila, kilala namin, alam namin na ang taong iyan ay makasalanan. Pero sabi ng ibang mga Pariseyong naroon, paano siya makagagawa ng isang bagay, ng isang kababalaghan, kung siya naman ay hindi mula sa Diyos? Paano papaboran ng Diyos ang taong makasalanan? At sabi nga po diyan, hindi sila magkaisa ng palagay. Ng mga kapatid, isang maliwanag na ilustrasyon ang nais kong dalhin sa inyo sa gabing ito. Alam ko na lahat tayo ay connected with this very latest na issue tungkol kay Aldrin Jeff Kodia. Kilala niyo yan? First, di ba? Cadet first class, si Kodia. At alam natin ang issue, hindi siya pinagmarcha. Bakit siya hindi pinagmarcha? Dahil siya ay nagsinungaling. Dahil siya ay na-late sa klase. Sa unang pagtingin, pwede mong sabihin, oh, tama nga. Tama yan. Disiplina. Okay? Na-late sa klase. At nagsinungaling. At ayon sa kanilang pamilya, ito ay tinatawag nilang honor code. Huwag magsisinungaling. Pero mga kapatid, kung ating babalikan kung ilang taong nag-aral at nagsanay si Kodia, ilang taon? Isang taon lang ba? Tagal. At alam natin na ayon sa impormasyon, ginawa ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay para siya'y makatapos lamang. Tama? At alam din po natin na ang kadeteng ito ay hindi pangkaraniwang kadete. Siya ay matalino. Yung bang mga bagay na yun
ay limot na dahil lamang sa isang pagkakamali, sa isang pagsisinungaling? Hello, parang gusto kong isipin na yung palang mga graduate before ng isyong ito ay hindi sinungalin. Para hindi maarok ng aking pagtantiya ang katotohanang si Kudya lang pala ang sinungalin, kung kaya't siya ay hinusgahan at pinatawan ng parusa. Mga kapatid, mga minamahal, patawarin tayo ng Diyos kung ganoon ang ating pagtingin. Balikan natin ang Juan 8. Juan 8. Ang sabi doon, may dinalang babae. May dinalang babae kay Jesus. At ang babaeng ito ay di umano'y nahuling naikiapid. Tama po ba? Na-encounter niyo po ba sa Bible yon? Siya ay nahuling naikiapid. At ang sabi ng mga taong nagdala sa kanya, Guro, ang babaeng ito'y nahuling naikiapid. At ayon sa ating kautusan, siya ay dapat patuhin hanggang mamatay. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Go. Sabi niya, go. No problem. Yung walang kasalanan, siya ang unang bumato. At pumalik siya sa kanyang ginagawa, maya-maya napansin niya, wala na yung mga tao. Kaya sabi niya sa babae, oh miss, nasa na yung mga taong nagdala sa'yo dito? Nasa na yung mga taong gusto kang batuhin? Ang tagal naman. Walang nangyari ah. Sabi, wala na po eh. Umalis na po sila. Wala bang bumato sa'yo? Wala po. Sabi niya, ako din, hindi kita babatuhin. Humayo ka na at nang wag nang magkasala pa. Alam niyo, kapag pinabalikan ko yun, yung napakahalagang 2 talata ng kabanatang 8 ng aklat ng Juan, yung talatang 7 at talatang 11, nung binabalikan ko yun, at yung nangyari doon sa kadeting ito, nalulungkot ako. Nalulungkot ako mga kapatid. Dahil ilan sa inyo marahil alam na ako ay prostrated army. Ako ay bigong sundalo. At hindi ko maisip na ilang taong sinanay ang kadeting ito sa pakikipagdigma. Tama po ba ako? Hindi naman siguro Bible study ang ginawa nung sa PMA, ano? Sinanay sila sa pakikipagdigma. Kinondisyon ng kailang isip ang buong pagkatao na handa kang mamatay at handa kang pumatay. Tapos sasabihin mo ngayon, parurusahan siya dahil siya ay nagsinungalin. Kaano kabigat ang pagsisinungalin sa pagpatay? Ayaw nating umusga. Pero wala akong makitang logic. Wala akong makitang mabigat na dahilan upang maging baliwala yung paghihirap ng kadeting ito. Hindi ko po siya kaano-ano. Hindi ko siya kilala. Pero yung sitwasyon na dito, ganito po ang nakita ng ating Panginoon. Hinusgahan siya ng mga tao. Kung kahit halos ayaw siyang paniwalaan, ayaw siyang tanggapin, at lahat ng bagay ay ginawa laban sa kanya. At kung ating maalaala na siya ay iharap kay Pilato, ano po ang ginawa ni Pilato? Sabi, ano bang ginawa mo? Ikaw ay hinahap na ng mga taong iyan. Hindi ka ba pwedeng magsalita para sa iyong sarili? Hindi mo ba kaya ipagtanggol ang iyong sarili? Totoo bang ikaw ay hari ng mga Hudyo? Anong sabi ng ating Panginoon? Kayo na po ang nagsabi niyan. At matapos noon, ang sabi ni Pilato, wala akong nakitang sala sa taong ito. Siya ay naghugas ng kamay.
Nakita niyo mga kapatid ang katotohanan. Na sa mensaheng ito ang binibigay na aral sa atin. Nabubulag tayo mula sa ating mga nakasanayang kaugalian, nabubulag tayo mula sa ating sariling pananaw, nabubulag tayo dahil sa ating paikisama sa iba at sa ating paghatol. Ang Diyos lamang ang may karapatang magparusa at humatol. Pero doon sa babaeng nahuling na ikiapid, ang pinakita niya ay pagsagip, pagkalinga, pangunawa, pagmamahalal. Ako din, hindi kita babatuhin. Humayo ka na at nawag nang magkasala pa. Mga kapatid, ang hamon ng pananampalataya. Si Kristo ang ilaw. Nang sabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, mamuhay kayo gaya ng nararapat. Mamuhay kayo gaya ng mga taong naliwanagan. At pag-aralan ninyo ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, ang kabulagang espiritual ay hindi naganap sa buhay natin nang walang dahilan, kundi ito ay naganap upang mahayag ang kapangyarihan ng ating Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon at sa ating pagtugon, pagpapasalamat sa ating Diyos. The only things we can give are the things we freely give to God. Sa ganitong diwa, patuloy po natin may kagalakang ipagkaloob ang mga ikapo, pag-ibig, pangako at pasasalamat. The word, our hearts have planned. Ours is the faith, the will, the thought. The rest of God is in thy hand. Unay na napakabuti po ninyo, aming Diyos, amin.
sa pagdudulot ng mga pagpapala o biyayang ito sa aming buhay. At narito po, amin pong binabalik bilang iyong mga katiwala ang mga ikapong ito, pangako, pasasalamat, at amin po itong pinapahayag na bahagi ng aming pananampalataya at pagsamba sa iyo, aming Diyos. Naroon ang aming pagtitiwala. Ito'y patuloy na makatutulong sa pagpapalago ng iyong ministeryo dito sa Taytay United Methodist Church. Pagpalain po ninyo ang kabutihan at katapatan ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He that richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Narito kami, O Diyos, ang iyong mga anak, nakaharap sa altar, nagpapahayag ng aming pagkilala sa iyo at pagpapakumbaba. And Lord, matapos po namin marinig ang iyong mensahe ng paalaala, na ikaw ang aming ilaw at ang nais mo, O Diyos, na kami ay lumaya sa kabulagang espiritual. Dalangin po namin, O Diyos, na naging kayamanan sa amin ang mensahe na aming narinig sa hapong ito. At tunay nga, Panginoon, kami nagpapasalamat dahil ikaw ay patuloy na gumagawa sa amin. Amin din po, Panginoon, pinagpapasalamat ang buhay ng aming mga kapatid. Sila na magdiriwang ng kanilang kaarawan mula sa araw na ito at sa mga araw pang darating. Ang nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga buhay, maging ang aming kabuhayan, na wayang kasaganaan ng iyong biyaya ay aming maranasan, siksik, liglig, at umaapaw. At ngayon, Panginoon, muli nagtatalaga kami ng aming buhay sa iyo. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mong gamitin ito, Panginoon. Patuloy kaming magtiwala at sumunod sa iyo. Pagpalain mo ang iyong mga anak upang kami maging pagpapala para sa iba. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. We will sit at His feet, or will walk by
He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. At ngayon sa ating bagay sa mundo, sumaating mga buhay ang patuloy na pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapatawad at pagliligtas ng Panginoong Jesucristo, ang patuloy na pakikipisan, pagbibigay aliw, tanglaw at pangunguna ng banal na Espiritu, siyang sumaating mga buhay sa ating mga sambahayan mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory, for the things He has done. With His blood He has saved me, with His heart He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Palapakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa.